Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana magustuhan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa bayan ng San Isidro, tahimik ang buhay sa araw. Ngunit puno ng kababalaghan pagsapit ng gabi. Isa sa mga kilalang tauhan sa palengke ay si Aling Clara, ang tagabalat ng bawang. Hindi siya tulad ng ibang tendera na abala sa pagbebenta. Ang trabaho niya ay magbalat lamang ng bawang para sa iba't ibang tindahan. Mabilis ang kanyang mga kamay at sa bawat pagbabalat niya ay tila hindi siya napapagod. Palaging sinasabi ng mga tao, ang husay ni Aling Clara. Parang kayang magbalat ng isang sako ng bawang sa isang iglap. Ngunit sa likod ng kanyang husay ay may misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa tuwing lumalapit ang gabi, bihira ang maglalakas loob na tumambay malapit sa pwesto ni Aling Clara. May nagsasabing, iba ang pakiramdam sa paligid niya kapag madilim na. Ang presensya niya ay parang nagpapabigat sa hangin. At ang mga ilaw ng lampara ay tila mas nangihina sa kanyang paligid. Napansin niyo ba? Hindi mo siya makikitang kumakain ng bawang. Pulong ng isa sa mga tendera. Baka naman sawa na siya. Araw-araw ba namang magbalat? Sagot ng isa. Ngunit may ilan na naniniwala sa mas madilim na kwento. Sinasabing, kaya daw mahusay si Aling Clara sa bawang ay dahil siya'y may lihim na kaugnayan sa mga nilalang ng dilim. Isang gabi, isang batang nagngangalang Nilo ang nawawala sa palengke. Ayon sa kanyang ina, huli siyang nakitang naglalaro sa gilid ng pwesto ni Aling Clara. Baka umuwi na, sabi ni Aling Clara habang tahimik na nagbabalat ng bawang. Ngunit ang kakaiba, ang paligid niyang noong oras na yon ay amoy dugo, hindi amoy bawang. Kinabukasan, natagpuan ang tsinelas ni Nilo sa likod ng palengke, malapit sa tambak ng mga natirang balat ng bawang. Wala ni isang nakakita sa kanya mula noon. 2 linggo matapos mawala si Nilo, isang grupo ng mga kabataan ang naglakas na loob na silipin ang pwesto ni Aling Clara sa hating gabi. Nagtago sila sa isang likod ng mga kahon ng gulay. Hawak ang kanilang mga lampara. Sa una, walang kakaibang nangyayari. Naroon si Aling Clara, nagbabalat ng bawang. Ngunit habang tumatagal, napansin nilang hindi nauubos ang sako ng bawang sa harap niya. Parang paulit-ulit itong napupuno. Kahit nakikita nilang tinatanggal niya ang balat nito. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimula silang makaramdam ng lamig. At ang kanilang mga lampara ay tila gusto nang mamatay. Sa gitna ng katahimikan, nakita nilang may gumalaw sa anino ni Aling Clara. Dahan-dahang lumaki ang kanyang hugis. Ang kanyang likod ay tila may tumutubong pakpak.
at ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging mahaba at matulis. "Anong ginagawa niyo riyan?" biglang sabi ni Aling Clara. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na tunog tao. Ito'y mababa at parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nang sumilip siya sa kanilang direksyon, nakita nila ang kanyang mga mata. Pula tulad ng nagbabagang apoy. Tumayo siya at sa isang iglap, nawala siya sa kanilang harapan. Kinabukasan, nabalitaan nila na wala na si Aling Clara. Ang kanyang pwesto ay iniwan na lamang at ang mga bawang na naroon ay tila natuyo na at bumaho. Ngunit sa ilalim ng kanyang lamesa, may natagpuan ang mga tao. Isang maliit na sako na puno ng mga buto ng tao. Mula noon, walang gustong pumwesto sa dating lugar ni Aling Clara. Ang amoy ng bawang ay nananatili roon. Ngunit may halong baho ng bulok na karne. Sabi ng mga matatanda, si Aling Clara ay isang aswang na ginawang tagabalat ng bawang upang hindi mahalata ng mga tao. Ngunit ang bawang na tinuturing na panlaban sa aswang ay hindi epektibo sa kanya. Ang bawang sa halip ay naging paraan niya upang takpan ang amoy ng kanyang ginagawang kasamaan. Hanggang ngayon, sinasabing sa tuwing may bagong tagabalat ng bawang sa palengke, dapat maging maingat. Baka ang kanilang mga kamay ay hindi lang sanay sa pagbabalat, kundi sa pagkuha rin ng buhay. Sa tuwing nakakaamoy ka ng kakaibang halimuyak sa palengke, huwag nang magtagal. Baka ikaw na ang susunod nilang biktima. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.